ating mga buhay. Ang kamandag ng kasalanan. Hello? Hello? Ang kamandag ng takot, ang kamandag ng pangamba, ang kamandag ng kabalisahan, ang kamandag po ng kaguluhan sa ating sarili, sa ating buhay, yung presensya ng Diyos ang magtatanggal niyan. Amen? Praise the Lord. Kasi hindi po tayo nakadesenyo, hindi po tayo nilalang at nilikha ng Diyos para matakot. Para mangamba. Para mabalisa. Para mag-alala. Para maghirap. Kasi, alam niyo ba, nung creation, tayo pong lahat ay mga administrator. Hello? Tayo, mga tao, tayo po ay tagapamahala. Ang sabi sa Genesis 1:26, at ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala. Alam niyo mga boss tayo. Tao, ginawa po tayong kawangis at kalarawan ng Diyos. Dahil tayo po ang mamamahala sa mundong ito. Meron na baligtad nung ang tao po ay nagkasala. Nung ang tao po ay nagkasala, dapat ang tao ang mag-dominate. Amen? Tayo po yung dominion, authority, power belongs to human being. Belongs to Adam. Hello? Dapat nasa atin yun. Nung tayo ilang ng Diyos, wala po tayong kasalanan. Amen? Mga banal po tayo. Amen po ba? Mga inosente po tayo sa kasalanan. Amen? Wala po tayong alam na gawing kasalanan. Wala. Wala. Si Eva at Adan, ay mapayapa po sila nabubuhay doon sa namalan ng Eden. Araw-araw po sila, ini-enjoy po nila yung pong kasaganaan ng namalan ng Eden. Mga halaman, mga tanim, mga bunga. Wala po silang problema. Bakit? Wala silang kasalanan. Hello? Kasi innocente po sila nung period na yun. Nasa innocence period po sila. At nung ang tao ay nasa innocence period, wala po sila, hindi sila nag-alala, hindi sila nababalisa, hindi po sila natatakot, nalulungkot, wala. Masaya sila doon sa namalan ng Eden. Bakit? Nasa piling sila ng Diyos. Hello? Lalabitin mo yung katabi mo, sikapin mo mapunta sa piling ng Diyos, hindi sa piling ng iba. Ang iba lumiligaya sa piling ng iba. Hindi tayo dapat nagbabanggit ng mga negative words kahit nasa atin yun. Pero sabi ng Joel chapter 3 verse 10, and now let the weak say, I am strong. Kahit mahina ka, sabihin mo, malakas ako. Hello? Let the poor say, I am rich. Sabihin mo, kahit mahirap ka, mayaman ako, may bigas ako. Amen? Namali-mali na kasi yung ating mga confession sa buhay dahil namali na nga yung buhay natin dahil kay Satanas. Amen po ba? So church, mga kapatid, nung pong nabuhay, nung nilikha po ng Diyos ang tao, wala silang problema, wala rin pagsubok noon. Nung sila i-create, pero mga ilang araw, mga ilang panahon, sumalang din po sila sa pagsubok. Kaya nang tao hindi nakapasa. Nung po ang tao ay mananpa, mapagmahal, hello, kasi kawalis na siya ng Diyos eh, amen? Kalarawan na siya ng Diyos, amen? Amen po ba? Ibig sabihin ng kalarawan, ibig sabihin yung karakter ng Diyos na sa tao. Ang tao po ay banal. Ang
Diyos po ay banal, ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos po ay mahabagin, ang Diyos po ay mapagpatawad, ang Diyos po ay mapagpigil sa sarili, ang Diyos po ay nagagalak siya, ang Diyos po ay nandun po sa kanyang kapayapaan. Nasa Diyos yan. Nung niligay yung tao, iniligay niya lahat yan sa tao. Hello? Iniligay niya yan lahat sa tao, yung kapayapaan. Hello? Yung kabutihan, yung kagalakan, yung pong kabanalan. Inilagay ng Diyos yan sa tao. Walang takot, walang pangamba. Kasi ang takot at pangamba, hindi po yan sa Diyos eh, kay Satanas yan eh. Amen? Hindi ka manili ka ng Diyos para takutin. Eh sabi ko nga eh, pag may mga anak kayo, huwag yung takutin, may mumo. Lalaking duwag yan. Iba espiritu, yung inyong sinasabi sa mga bata, imbis na hindi kayo panuin, kasi likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Proverbs 22 verse 15. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Pilyo talaga ang mga bata. Pilya talaga ang mga bata. Pero ang nasabi ni King Solomon na napakatalino, ngunit sa pamamagitan ng pamalo, hindi suntok, hindi kurot, hindi pingot, palo, maghanda ka ng hangin, maghanda ka ng pamalo, rod. Is your hands right? Pamalo ba ang kamay mo? No. Maganda ka ng pamalo. Sumunod sa pamamagitan ng pamalo, sila'y matututo. Wag na wag mo ang bata, ang tao, sabihan na may mumo dyan. Dapat, ang mumo na yan, na espiritu ni Satanas, dapat matakot sa anak mo. Hindi dapat ang anak mo matakot sa espiritu ni Satanas kasi walang karangalan ng Diyos doon. Amen? Eh maraming magulang dapat sa pagdidisiplina ng bata para mapasunod, magbago po tayo ng patakaran, ng pamaraan. Para lang ang bata ay sumunod, matulog na, may mumo dyan, may mumo. Alam mo ka pupunta dyan, may mumo dyan. Tingnan mo, yung bata, lumaking tuwag. Di mo na mautusan papunta sa kusina, sa CR, sa kwarto. Ay, duwag na! Walang karangalan ng Diyos doon, mga magulang, magbago po tayo. Kunin mo yung hangin, kunin mo yung pamalo. Oh, gusto mo to? Huwag palo na palo sa ta. Ang pamalo sa puwet lang ha. Kasi malaman yan. Isang beses lang, lagyan mo ng marka. Yung maramdaman niya, kasi marami na naman yung magulang eh. Kasi sa sobrang mahal, sobrang awa. Maawa ka kung malaki na sila mapahamak dahil wala nang takot yan sa iyo at sa Diyos. Parin yung mga bata ngayon kung lumalaban sa mga magulang. Bakit? Sa sobrang nilang awa. Amen? Ayaw nilang payun, ayaw nilang masaktan. Sanayin mo na sa sakit kasi ang buhay puno ng kasakitan. Hello? Naman po ba natin? Kaya mga bata, paluin isang beses, isa lang ha. Hindi ko sinabing patayin mo. Kasi ang bata kung saan sana umiikot ang bata, natamaan sa bayan, natamaan sa, di ba kung ano natamaan? Padakain mo, at kung marunong kang tumansya, basta puwet ang tirahin mo, markahan mo! Markahan mo! Isa lang! Kasi, yung marka na yon ang magliligtas sa kanya. Magulang! Walang tatakot na may mumo. Dapat yung mumo ang matakot sa mga anak natin. Amen! Malakpakan po natin si Lord. So mga kapatid, nung nilalang ko ng isang tao, nilagay sa kamara ng Eden, nasa innocent spirit sila, banal sila, mapagmahal sila, lahat ng katangian, lahat ng karakter ng Diyos ay nasa kanila. Pero nung si Satanas, alam niyo si Satanas, ganito si Satanas. Si Satanas, nauna kasi dito sa lupa. Nauna dito si Satanas sa lupa kaysa tao. Hello? Bakit? Tingnan mo. Kung hindi nauna si Satanas, bakit? Nakikinig
duminig si Satanas nung kinausap ng Diyos ang tao. Amen po ba? Kinausap ng Diyos ang tao. Sabi niya, magpakarami kayo. Diba? At alam, at sinabi ng Diyos na ang tao ang mamamahala. Amen po ba? Nung narinig si Satanas na magpakarami kayo ang mamamahala sa sanlibutan, si Satanas na ron, teka lang, na ako dito sa lupa ah. Dapat ako mag-dominate kasi ako nauna rito. Kaya nyo naman yung tao na yan ah. Kaya, nagkaroon siya ng mga jablong paninibubuho. So, ang nangyari ngayon mga kapatid, grabe mga jablong paninibubuho, meron na tao ganyan kaya pumapatay ang tao pag nagsiselos. Amen? Nagkaroon siya ng mga jablo talaga siya eh. Nagkaroon siya ng paninibugo. Kaya doon sa paninibugo niya, mga kapatid ko, ang ginawa ni Satanas, tinukso niya ang tao. Hello? Dahil yung bilin ng Diyos, na wag mong kainin ang bungang kahoy na iyan, na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama, may order ng Diyos, may utos ng Diyos na kailangan sundin ng tao. Ang gusto ni Satanas, sumuway ang tao sa Diyos, nang sa ganoon magsumuway ang tao sa Diyos. Makuha niya yung pamamahala. Mapunta sa kanya ngayon. At alam niyo, ito ngayon mga kapatid ko. Kaya itong topic natin na ibinasa ko ng Lord, itinulog ng Diyos. Yung topic po natin, sa Romans chapter 12, verse 2, buksan po natin ang ating mga Bible. Sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. Basahin po natin mga kapatid. Palagpagan muna po natin ang Praise the Lord. Ang sabi sa Romans chapter 12, verses 1 to 2. Alam po natin ang Roman Church. Ang Roman Church ay hindi po yung itinayo ni Paul. May iba pong nagtayo ng iglesia sa Roma. At siya lang po ay nakikibahagi para po siya makapagbigay ng kalakasan, makapag-encourage. Mga kapatid, bagamat ito'y sinasabi ni Paul sa taga-Roman Church, ito po ay extended sa atin. Sinasabi din po niya ito sa atin. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy, pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi biktima po ang mind ng tao noong pansalamanan ng Eden. Ito yung tinaniman ni Satanas ang pandaraya. Kaya dapat ito ma-renew. Amen? Hello, by renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect. Palakpakan po natin ang okay, tayo po bang lahat ay nasa Espiritu na ng Diyos? Okay, pansamantala po natin kalimutan yung ating mga iniisip ngayon, ang ating mga labahan, ang ating magiging lunch, ang ating pong mga lakad, ang ating pong mga bayarin. Kalimutan mo yan. Pag nakikinig ka ngayon ng maayos, sasayo ang grasya ng Diyos. Amen? Ang sabi po rito sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan
Kalabitin mo yung katabi mo, meron ka bang friends na hindi Kristiyano? Meron ka bang friends na hindi sumasamba? Yan po ang mga sanlibutan. Okay? Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, ang kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Dito po sa verse 2 ang ating pong focus. Ang sabi po ni Paul, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Church, bakit ito po yung sinasabi ni Paul? Yung pagbabago ng isip, doon nagsisimula ang pagbabago ng buhay ng tao. Amen. Ito ang problema kasi nung creation pa lang, sa panahon pa ni Adan at Eva, ito na po ang nagka-problema noon. Ito kasi ang nadaya. Hello? Ito ang nadaya ni Satanas. Ito ang battleground. Dito tumitira si Satanas. Hello? Kaya nga, ang tao gusto niya magbagong buhay, pero hindi niya kayang magbagong buhay. Hello? Bakit? Ito hindi na bago. Hello? Bakit? Ito yung dinumihan, ito yung nadaya, ito na yung ginulo ni Satanas, kaya hindi ko na mabagong tao. Every day, lagi sinasabi na kahit ilang New Year's resolution mo, every year New Year's resolution ka, ilang araw lang, medyo mabait ka pa. Pero mga ilang araw, hindi ka na mabait kasi nga hindi mo kayang baguhin ang iyong pagkatao. Amen? Maliban ito'y baguhin ng Diyos yung kaisipan mo. Amen. Hayaan natin ang ating mga kaisipan na ipabago sa Diyos. Hello? At paano mabago yan? Binibigyan po tayo rito, no? Na mga lingkod ng Diyos kung paano po mabago ang ating po mga kaisipan. Paano po magbago ang ating buhay. Kailangan po ma-renew ang ating mind. Kasi po, kailangan po talaga niyang malinis at mapalitan. Dahil pag hindi po siya napalitan, ay hindi po magbabago ang ating buhay. Naniniwala po ba tayo? Eh, kailangan po, church. Ang sabi po ng Matthew chapter 18, sabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, malibang kayo magbago at tumulad kayo sa mga bata, kailanman hindi kayo paghahalian ng Diyos. Mga kapatid, gusto natin paghalian tayo ng Diyos araw-gabi. Ang sabi ni Jesus Christ, magbago kayo. Pag hindi po tayo makakaranas ng pagbabago sa ating buhay, na kailangan ito talaga ang basihan, ang first base ng ating change, life change, is by renewing of the mind. Ito po, pinagin ko na po ito last Sunday, papagkitin ko ulit for the benefits po doon sa mga hindi nakakarinig para sabay-sabay po tayong lumago sa Panginoon. Paano po magkaroon ng pagbabago ang buhay? Una, kailangan ito mabago, amen, ang kaisipan. Paano mabago ang kaisipan? Ito po, feed your mind with truth. Narinig po ba natin, church? Ano Tagalog nun? Pakainin mo ang iyong kaisipan ng katotohanan. Hello? Gusto mo mabago buhay mo? Makinig ka sa payo ng mga apostles. Feed your mind with truth. Punuin mo, pakainin mo ang iyong kaisipan ng katotohanan.
Sapagkat ang sabi sa John 8:31, sinabi ko na naman ulit, paulit-ulit na lang. Kung kayo, doon sa mga alagad niya, alagad na niya yan. Pero sinabi niya sa mga alagad, kung kayo'y nananatili at nagpapatuloy sa aking aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Lahat dapat makarating sa aral ng Diyos. Amen! Pag nasa aral ka na ng Diyos, magpatuloy ka. Yan ang proseso. Amen? Lahat makarating sa aral sa salita ng Diyos, at pag nakarating ka na sa aral ng Diyos, sa salita ng Diyos, magpapatuloy ka. At sinabi naman kung magpapatuloy ka, tunay lang kayo'y pamaalagan ko. Palapakan po natin si Lord. So, ibig sabihin, hindi ka na nakikinig ngayon, magbabasa ka pa sa bahay mo, babalik ka pa every Sunday. Ibig sabihin, magpapatuloy ka, tunay lang alagad ka ng Diyos, at mag-alagad ka ng Diyos, natupad ang Great Commission, at sasamahan ka ng Diyos. At gabi sa buhay mo, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema, nandiyan ang Diyos, gagawa ng paraan para masolusyonan ang mga problema at pagsubok. Hello? Feed your mind with the truth. Yung aral ng Diyos, isaksak mo, lagi sa isip mo. Nanaw pa natin, church? Kasi, binanggit ko lang ito last Sunday. Kung ikaw po ay kakain ng tamang pagkain na binibigay sa katawan ng mga vitamins, food, mga nutrients, di ba your body begins to be strengthened? Amen po ba? Lumalakas. Kasi nga naibigay mo yung tamang pagkain sa katawan mo, amen? Hindi ka lagi kumakain mga canned foods, mga preservative foods. Kumakain din ako yan paminsan-minsan. Hindi po tayo nabubuhay doon sa mga, lagi na lang mga noodles, yan po yung mga pagkain na nagbibigay ng sakit at karamdaman sa katawan. Ginagamit ko ni Satanas sa mga pagkain na yan. Kaya dapat kakain po ng gulay, prutas at isda. May karne, wala po dapat laging preservative. Amen? Tapos pag nagkasakit ka naman, bakit ako ba? Hindi naman ako masamang tao, bakit ako nagkasakit? Wala naman ako inagrabyado, hindi naman ako pumatay, hindi ako nagkito. Sa pagkain mo, sa Satanas, pumapasok. Magpakatalino. Amen po ba? Palakpakan po natin si Diyos. If you're feeding your body with the right kind of foods, ang katawan mo magsisimula pa yung lumakas, malusog. Amen. Pero subukan mo yung mga junk foods. Amen. Mga junk na yun eh. Yung mga chichirya, mga junk yan. Junk foods dapat po yan sa junk shop. Amen. Wala yan sa katawan mo. Amen po ba? Alam mo naman, talagang favorite natin minsan talaga yung mga junk foods na yan. Kaya tignan mo, ang ating mga katawang lupa, nagiging basurahan. Pag nagkasakit, sinisisi na si Lord. Amen? Hello, lahat ka lang pinipintang sa Diyos. Bakit ako pa? Amen? Okay, in the same way, in order for us to have a renewal mind, a strong mind, it begins by feeding our minds with the truth. Basahin po natin ang Biblia. Ganito yung mga kapatid. Ang sabi sa Hosea 1:8, huwag mong kaligtaan, huwag mong manigli, huwag mong makalimutan. Yung ibig sabihin, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pag bulay-bulayan mo yan araw at gabi, sa gayon, di ginawa ka at magtagumpay. Gusto natin magtagumpay? Sa buhay, magbasa ka araw at gabi. Pero subukan natin, balik na rin yung verse. Huwag na huwag mong basahin ang aklat araw at gabi. Huwag mong pagulay-bulayan ang kautusan araw at gabi. Sa gayon, hindi ka giginhawa, hindi ka magtatagumpay. Ganun lang po yun, basic lang. Kaya kung gusto mo magtagumpay sa
Tapos kung anong mga dilubyo nangyayari sa ating buhay, sinisisi natin ang Diyos. Amen? Nanawan po ba natin, church? Again, i-remind ko sa ating lahat na if you do not fill your mind with Word of God, kung wala tayo, hindi tayo babasa, hindi na pupuno ito, araw at gabi. At gusto niyo sa ganas, wala kang panahon. Maglabag ka dyan, magluto ka, magplansya ka, yung mga anak mo, ipaisip niya, ang dami pa pa, meron ka pa palang gagawin. Ang dami para mawalan ka ng panahon, magpasa ng Biblia, huwag na huwag mong gawin yun. Hello? Huwag kang maghanap. Sinabi ko nung nasanay, huwag kang maghanap ng time para makapagbasa ka ng Biblia. Maglaan ka ng time. Magbasa ng Bible. Sapagkat ang pangako ay nasa magbulay-bulay. Magtatagumpay ka. Giginawa ka. Kayo mga hindi nakakaranas ng kaginawaan sa buhay? Hello? Hindi kasi nagbabasa eh. Pag hindi kasi tayo nagbabasa ng Biblia, ang Diyos hindi nakakakilos. Hindi ako magbasa, may trabaho naman ako, may negosyo. May pinagkukunan naman ako eh. Yan ang mga mayayaman. Hindi lahat mga mayayabang. Di lahat ah. Hello? Tingnan mo, mga maraming mayaman, wala naman sa church eh. Di lahat ah. Pero marami na rin mayayaman sa church. At maraming mayayaman dito, no? Salamat sa Lord. Malapakan po natin sa Lord. If you do not fill your mind with Word of God, the enemy, makinig po tayo lahat, i-catch nyo po ito. I-catch nyo po ito, huwag nyo po itong palagpasin. Kung hindi daw po natin punuin, pakainin ang ating kaisipan ng salita ng Diyos, si Satanas, ang kaaway, anong gagawin niya? Anong gagawin sa Satanas? The enemy will fill it with fear. Pupunuin niya ng takot, pangamba, kabalisahan, pag-alala. Hello? Pero subukan mong punuin ang salita ng Diyos yan. Kahit anong isuksok ni Satanas, walang masuksok si Satanas. Bakit puno-puno ng salita ng Diyos? Wala siyang paglagyan ng takot at pangamba. Bakit puno-puno ng salita ng Diyos? Amen. Wala siyang space. Ano? Walang space ang takot. Walang space ang pangamba. Ano mo ba? Amen. Walang space. Wala. No vacancy. Kasi bakit punong-puno ng salita ng Diyos? So makakaisa ba si Satanas? Nagtatagumpay ka. Gumiginawa ka. Bakit? Wala na yung takot, wala yung pangambay, hindi nakapasok. So nagtagumpay ka. Basic mga kapatid. Kaya yung Bible nyo, Sunday lang tayo minsan nakikita, hawakan mo yan araw at gabi. Tapitin mo nga, hawakan mo ang yung Biblia araw at gabi. Oh. Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Pag hindi tayo nakapagbasa, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Amen? Amen. Puro tayo gala, puro ginala ko na lahat ng subdivision sa balagtas. Hindi ba yung pagala-gala mo? Ibigay mo yung magkailo dyan para maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? All lies, all the deception that the enemy is trying to attack you with is now being cast away from you. Kalabigin mo katabi mo, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagdarayan ng kaaway, pag nagbabasa ka ng Biblia araw at gabi, at ipinamumuhay mo, lahat po ng ginawa ng kaaway pagdarayan niya ay being cast away from you.
Joy. Sino una ba? Maglutuan, bigyan si Sister Joy ng Biblia. Sino ba si Christian? Bibigyan ng Biblia. Mamaya, huwag mo kalimutan bigyan siya. Kasi gusto na, kaya nga po kayo dinala ng Diyos dito para magtagumpay. Sumamba ka ba kung tapos talunan ka? Amen? Ay, papayag naman si Satanas na sumasampa kayo, pero talunan ka pa rin, malungkot ka pa rin, nasa kasalanan ka pa rin. So, papayag naman siya eh. Papayag naman si Satanas, hindi ka mag-absent sa panambani, huwag ka nang magbagong buhay. Papayag siya. Ang kinatatakutan ni Satanas, yung hinawakan mo ng Biblia mo, simulan pinagbulay na ilang simula ng pagbabago mo. Amen! Salamat po natin, Lord! Praise God! Hallelujah! Are we blessed? Amen. Okay, number 2. Kanina, kailangan natin punuhin ang ating mga kaisipan ng katotohanan. Kaya ang pinaka-remedy is read your Bible every day. Amen? Amen. Makakaasa ba si Jesus sa atin na magbasa tayo? Amen. Makakaasa na ka! Amen. Alam niyo, Webes, gumawa na naman si Lord ng schedule. 6:45 hanggang 7:50, mag-basic study tayo. Nasa subject ko kanina ng repentance kung gaano mahalaga ang pagsisisi. Hindi ko kasi masabi lahat dito sa pulpito. Kaya, nagkaroon tayo ng Webes. Ang subject namin sa Webes ay repentance. Alam niyo ba, natuklasan ko na hindi pala una ang panampalataya. Ang una pala, ang repentance. Kasi ang repentance, paglilinis ng buhay yan. Amen po ba? Pag hindi kasi tayo nag-repent, hindi malinis ang buhay, hindi tayo makarating sa panampalataya. Amen po ba? Kaya, Webes po, umabot po kayo sa mag-aaral. Amen? Umabot po kayo. Napakagandang subject ang repentance kasi ang panampalataya nagsisimula po sa repentance. Hello? Number 2. Ito po yung 2 choices to transform our minds so that we can have a transformed life. Number 2. Write this in your heart. Number 2, focus on what is important to God. Amen. Gusto natin magbabago? Mag-focus ka. Kung ano po ang mahalaga sa Diyos. Ano po sa tingin ninyo ang mahalaga sa Diyos? Kalibitin yung katabi mo. Sabihin mo, yung kaluluwa mo ang mahalaga sa Diyos. Walang mahalaga sa buhay na ito sa harapan ng Diyos, kundi ang kaluluwa natin lahat. Hello! Kalabitin yung katabi mo, kumusta ba ang lagay ng kaluluwa mo ngayon? Ha? Kumusta ang lagay ng ating mga kaluluwa ngayon? Ang sabi po sa Mark 8, 36. What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeited his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Focus on what is important to God. I-focus mo yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Kapatid, you know what? Nakita ni Satanas na napakahalaga ang kaluluwa natin sa harapan ng Diyos. Kaya naman si Satanas, naganap po siya ng mga paraan para ma-defocus po tayo. Hindi po natin mapahalagahan ang ating mga kaluluwa. Alam niyo ano po ba yung pumapatay sa kaluluwa? Subukan muna natin basahin sa 1 Peter 2:11. Write it down.
nakikipagdigma, nakikipaglaban sa kaluluwa. Church, kung tayo po ay puro na lang mga patungkol sa sanlibutan, na mga bagay sa sanlibutan, puro trabaho, puro negosyo, puro sa kasikatan, katanyagan, puro po patungkol sa makasariling buhay, lahat ng pagnanasa niyan, lahat ng gusto niyan, pag yan ang ginagawa mo, yan ang buhay mo, dinitikma mo, ginakalaban mo yung kalma mo, pinapatay mo. Dalawa po ba natin, church? Ito po yung mga pagnanasa ng laman. Ano ba yung pagnanasa ng laman? Babasahin ko lang, huwag kayong magalit sa akin, ha? Ito yun, ang pumapatay, dinidigma. Ba't didigmayin? Kasi papatay, di ba? Amen po ba? Sasakupin, amen po ba? Babasahin ko lang, huwag kayong nagagalit sa akin, ha? Magalit kay Paul. Patay naman na si Paul, magalit kay Paul. Okay. Ang sabi po rito sa Galatians chapter 5, verses 19. Ang sabi po rito, ang mga gawa ng laman. Okay. Pag tinatamaan po tayo, magbago, ha? Okay, huwag magalit, ha? Huwag magalit sa Diyos, huwag magalit sa akin, nagbabasa na ako, ha? Okay. Ang sabi po rito, ngayon, ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapi. Kapatid, huwag kayo magalit sa akin, ha? Sinasabi ito ng Diyos sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. Ang ibig sabihin ng pakikiapi, huwag kayo magalit sa akin, ha? Yung nagsasama po na hindi kasal. Uso yan ngayon, di ba? Uso yan ngayon. Kaya nga dinala ka ng Lord dito para ikasal kita. Amen. Sabihin niyo kung kailan kayo magpakasal, hihingi kami kay God ng pangkain. Naman mo ba? Ready na si Sir Baby para pumunta doon. Ha? Isahan na lang. Marami na yung kasalang Gemini, marami na tayong tables, marami na tayong upuan, marami na tayong mga table cloth. Ready na ang pulpito, ready na yung paperman nila sa bahay. Ipapasok mo na lang sa munisipyo. Libre lahat. Ayaw niyo ba? Kasi ayaw na na masusumpungan kayo na nagsasama kayo na hindi kasal. Hindi naman kayo maghiwalay, ba't ayaw niyo pang magpakasal? Pakasalan mo na yan, baka maglakas loob pa yan, iwanan ka. Pagtali ka na dyan, magbunos dili na, kasal na pala ako nito, hindi pwede. Kahit nagagalit ako, hindi pwede. Titimplan ko pa rito ng kape. Oy, hindi mo mag-asawa, ha? Nag-aaway lang kayo. Yung obligasyon ninyo sa isa't isa, wag yung tanggalin. Bahala ka dyan. Magkape kayo ang isa mo. Nag-away na naman kayo, eh. Nag-away lang kayo. Yung mga obligasyon nyo bawat isa, gampanan nyo pa rin parang jaklo. Walang daan. Amen. Amen po ba? Wala pa naman mag-reply. Papadala na ni Lord yung isa. Paglingkod ka lang sa Lord, ang maayos. Inahanda na ni Lord yung isa. Wala na, hindi na malaya yan. Si Lord na nagpapakasalay kayo. Mga mag-asawa, kaya na, mag-asa. Talaga kaya na tayo sa Panginoon ka na Lord mo na lang. Siguro
Hello! Oh! Nandito pa tayo sa number 1. Magkikapit! Lahat po na nagsasama na hindi kasal, please lang, nandiyan si Mama Mary, tutulungan kayo paano ayusin ang inyong mga documents para makasal kayo. Please lang. Amen? Okay, sunod. Ang pagnanasa ng laman okay, ganun kayo na ba ng Diyos? Ikakasal kayong libre Libre para wala na naglang. Amin po ba? Okay? Kasalang bayan na to, kasalang Jimelik na to. Alam niyo, pag nag-iwalay pa kayo, ako, pag nag-iwalay kayo, yung mentalidad ng bata, nagugulo, nasasaktan. Yan ang gusto ni Satanas. Masasaktan ng bata, magugulo ang buhay ng bata, mapariwara ang bata. Pero kung kayo magpagkasal, hindi makaka-entra si Satanas. Amen! Makasal na kayo Makasal na kayo. Hindi kayo sinusumbatan na makasalanan kayo dahil hindi nyo alam ang katotohanan. Ngayon, dinadala kayo sa katotohanan para ayusin ni Lord ang inyong mga buhay. Para lahat tayo sama-sama pumasok ng langit. Amen? Amen. Okay, para natin sa Lord. Okay? Praise God. At doon sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, no touching, no holding hands. Sunod ni Kadibiti. Madali dapat keep distance, no dikit-dikiting. Hello! Para magpalain ni Lord, mas ang inyong pagrelasyon. Ibig ko ba? Mahilig din sa dikit-dikiting Dikit-dikiting, keep distance. Be holy because our God is holy. Huwag nyo kayo yung maraming Krisyano na walang kabanalan dito. Ang pinapractice ito may kabanalan. Ibalik kayo ito kayo karami, basta lahat tayo papasok ng langit. Anin kung marami punong-puno hanggang doon sa malagtason, hindi na mawala ng kabanalan ng buhay. Okay lang po rito. Sa ganito karami, maraming absent. Amen? Maraming absent pa niyan. Pakipalok nyo hindi ko kaya mag-isa. Buti nga itong mga kapatid natin nag-video call kami niyan, nag-chat kami niyan, hindi po ba? Kaya nakakatulong ang bigla. Amen! Ang sunod nating iwasan, yung karumihan at kahalayan. Yung marumi yung isip mo, yung mahalay, yung bastos, tapos sasalita ka pa ng mga green jokes daw. May magkrisyano kang ganyan, kumag-usap, bigo na belt. Iwasan po natin yun, mga kahalayan, sa isip, sa salita, sa gawa. Amin yung mga kabastusan. Yung mga kabanalan na sumusuksok sa kaisipan. Iwasan na natin yan. Pagnanasan naman po yan. Amen? Iwasan po natin yan. Yung mga karumihan sa buhay. Next, dito lang ako magbabakas. To be continued po ito. Okay, mawawala Ang dami natin natalang mga topic. Babalik pa po sa ano. Dito, tapos may isa pa. Yung I am the bread of life, the seven I am. Paano ba matapos? Kaya nga nag-alam ko ng Webis, hindi tayo. Amen? Kami natin mga topics na natala. Okay! Ito po mga kapatid. Verse 20. Pagsampa sa Diyos-Diyosan. Huwag natin ipapalit ang Diyos na Espiritu sa kahoy sa bato. Amen. Yung bato, yung kahoy, kapag sinasamba mo hindi yan sumasagot. Istatwa na rin. Parang ng scarecrow yan, scarecrow. Bawal po. Alam niyo kung bakit tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sa mga bato, sa mga pictures, sa mga kahoy. Kasi, bunga pala yan ang laman. Pag nanasa ng laman, isasiganas talaga, no? Kaya, mayroon tayong topic dyan na focus tayo sa subject na yan. Pangkukulang! Meron talagang mangkukulang. Kahit hindi ikaw mangkukulang,
isang bahay na nakatayo, ganun po ka-espesyal sa harapan ng Diyos ang mananampalataya sa Kanya. Nagkasunugan sa paligid, pero yung bahay ng mananampalataya ay hindi nasunog. Ganun tayo maprotektado ng Diyos. Pati yung church doon, ng believers, hindi nasunog. Ipinapakita lang ng Diyos ang pagkakaiba na may Diyos at wala. Amen? Ay mga kapatid, siguraduhin po natin araw-gabi na sa presensya tayo ng Diyos. Ano mang bilog yung darating? Sinabi na nila, may big one na o mangyari pagkakas sa Bulacan. Tatamaan na ang Bulacan, big one. Bakit ka nangamba? Ang sabi naman ni Jeremiah, diba, 45 verse 5, huwag ka na mangarap ng mga dakilang bagay. Ibig sabihin, magpapasig ka, magpapakanya. Tingnan ko ba? Magpapakayaman mo mula ito. Sabi ni Prophet Jeremiah, kay Garo, ang sekretary niya, huwag ka na mangarap ng dakilang bagay sapagkat padagalan ko ang lahat ng kapamakan. Meron talagang kapamakan sa mundo, pero ang pangako ng Diyos, ngunit iingatan kita. Amen. Hello! Pag nasa Diyos tayo, iingatan tayo. May example na nga eh. Matagal na tayo nakakita ng mga example. Sinagdagan pa ngayon ng Panginoon nung sunog sa LA. Diba? Nakakatats yun. Umiiyak ang may-ari. Sabi niya, nasunog daw ang kabilang bakit niya. Pero nakita niya yung bahay. May nakita na siyang bahay. At that is mine. Akin yun. Amen? Sabi niya, bakit ang aking mga kapitbahay? Why are they? Bakit sa kanila nasunog akin hindi? What's wrong? Maraming wrong. Kasi ang LA, is a place of mga, di ba, mga sikat at tanyag na mga nagbebenta ng kaluluwa, sumikat at tumanyag sa ay Satanas. Alam niyo, sa tingin ko, napuno ng puso ng Diyos sa LA. At nabanggit yung host ng fire, pinagalan kasi na ng fire. Hello? There is no surprise in this goddess hour. Whatever surprise. Walang surprise, kasi na natin surprise. Diba? Kung ako Lord na walang surprise, hindi na natin nasa surprise kayo. After 2 days, na-surprise sila. Amen? At salamat sa Diyos, kayamanan lang na nagtatapos ang nasunog sa kanila. Binibigay pa rin sila ng Diyos ng chance na ang kanilang mga kaluluwa ay huwag masunog sa impyerno. Wala. May namatay ba? May isang artista yata. May artista namatay. Pero salamat sa Diyos kung nasunog, mga bagay ng Diyos sa libutan. Pero salamat sa Diyos. Alam nyo, pumunta doon ang mga preacher, nakakabilig nila ng mga preacher. Wala po sa mga preacher sa Diyos. Kasi nga, alam nilang gagawin, mga preacher, na kailangan ang Los Angeles ay kailangan lumapit sa Diyos, mag-repent. Mag-repent ang marami. Diba? Yun. Okay lang yun. Nasunog lahat ng kayamanan mo. Basta ang mataga, yung kaluluwa mo hindi nasunog, may chance pang matigas. Yan po. Because your soul is a very important lugar. Amen. Amen? Mahaba ito. Pero ikakat ko na, huwag kayong mawawala. Amen? Huwag kayong mawawala. Dahil very exciting palagi ang aral ng Diyos. Bagaman minsan parang paulit-ulit kasi may inaabot ang Lord. Amen?